Sino napupusuan ko dyan sa barangay? Lini pa rin ako. Dalawa lang yan, Lini or Sara. Lini or Sara? Oo, dalawa na yan. Sara, Duterte kayo sa Bakit Sara, sir? Nakarating na ako ng Davao eh. Ano ka sa Davao, sir? Ang layo sa Metro Manila. Okay. Doon may gobyerno. Malinis ang kalsada. May batas. Magaling sila magpalakad sa komunidad. Maraming business na pumapasok na yung ginagaya ng Maynila. May tiyanggi na sa Maynila na kainan. Dating Davao yan, modern Davao. Mabalik-balik ako ng Davao 3 times na. Ano siya doon? Ano sila doon? Magaling magpalakad ng gobyerno. Tsaka ramdam mo doon ang disiplina ng tao. Dito ako nakatira sa Maynila, pero nung nakarating Davao, sinubukan mo pumunta sa actual akong pumunta talaga na subukan ko. Talagang totoo yung mga dating naririnig ko na magaling magpalakad ng mga Duterte. Kumbaga sa cancer investment friendly. Yes. Kasi marami akong kapitbahay dito doon na negosyo sa Davao. At saka sa project naman, yung mga flood control na yan, kasi yan, pinakamalaking issue ngayon. Napunta ako Bukidnon, Mount Apo, nakarating ako doon. Yung mga indigenous people doon, sila yung trabahador ng mga malaking negosyante, hindi sila kumukuha ng outside. Kung saan nakatira yung mga katutubo, sila ang ginagawang trabahador. Kagaya ng Mount Cabros, nagtanong-tanong din ako doon. Ano doon? Sabi ko sila ang mga trabahador dito. Kasi ibang balita dito sa Metro Manila. Pero nung personal ako nakarating. Sabi nga niyan dito sila yung mga lokal na ginawang trabahador na mga lalaking negosyante na pinapasok ni Duterte. Bawal magpatayo ng negosyo doon. Sa labas na kukuha na trabahador. Mga worker. Yes. Binibigyan nila ng trabaho yung mga lokal. Lokal mismo. So kabisado yung Pasipat-sipat. yes, kasi kabisado doon. At saka unang nagustuhan ko doon, may price control sila. Hindi ka basta magpataas. Mura ang bilihin. Mapagulay hanggang sa bigas, isda. Meron silang Monitoring. Umihira lang gobyerno ka lang. SRP nila, Yes. suggested price. May suggested rin price sila doon. Tapos yung dating mga dito sa atin, pabrika. Una yung semento. Yung Steel Corporation. Nandoon. Halos ang price dito sa Metro Manila, kalahati. Wow. Grabe, sabi ko kung magpatayo ka ng bahay doon, sa halagang 200,000 nila na bahay. Kasi ang semento doon, makukuha. Ako mismo pumunta ng bilihan ng semento. Ibig sabihin may cement factory doon siya. Meron pa. Makikita mo naman yun sa highway. Pag galing ka ng Sasa, Davao, papuntang airport, doon kami dumadaan. Pupunta kami ng cementerio ng biyanan ko. Ano ang doon? Murang simento. Murang simento, murang yero, murang bakal. Kaya, masabi kong mas malayo sa Metro Manila. Dito kasi umiral dito. Nag-ahari dito mga mayayaman. Kumbaga doon sir may price control sila. Yes, sir. Mula sa commodities hanggang sa mga materials na meron silang price control. Ako kasi, nung inaano kasi na dito ng mga Duterte, mga hindi maganda magpalakad, mali. Dito ako nakatira sa Mandaluyong, 32 years na ako dito. Pero nung nakarating ako ng Davao, parang nag-iisip kami mag-asawa na mag-imutan na lang yung yes. Kasi, una-una ang lifestyle doon, mababa. Cost of living, mababa. Mula gulay hanggang sa pangailan ng tao. Tsaka organized sila. Yung mga proyekto ng gobyerno, talagang nilalagay sa dapat kalagyan. Dahil, ano sila ang nagustuhan ko lang doon, may disiplina ang tao. Dati kasi yung tinitira ng misis ko doon, dating NPA Area. hideout. Yung tinitira mismo ng bahay ng biyanan ko. Oo. Pero nung naupo yan si Duterte, nakausap ko yung biyanan ko mismo.
napatino niya. Umano yung yung lugar. Nag-improve, nag-develop. Tapos, pag sinabi doon na bawal kang manigarilyo, bawal. Ako, personal kong nasaksihan, 2021 umuwi ako ng Davao. 11 ng gabi, dumating bayaw ko, naninigarilyo sa labas. Minuto lang, sinabihan ng bayaw ko na isa, pasok ka, may pulis. Bakit? Bawal manigarilyo dito sa labas. Ano yun ha? Hindi talagang sa mong main road. Segunda, ay parang dating squatter na nung si Duterte ang nakaupo. Umano siya. Tumino ang tao. Tsaka may disiplina ang tao. Sige mo na lang, ang layo ng entrance. Yung dulo yung tinitira ng giyanan ko. Alam agad dun sa dulo na may parating na pulis. So, naisip ko na ang tao doon, will cooperative sa gobyerno. Pag bawal. May disiplina. Tsaka walang padi-padi pa doon ng mga traffic enforcer dito. Nung galing kami ng Bukidnon, may na-disgrasya sa motor. Actual namin nadaanan. Dito, imbestigahan mo na, antay mo na ng pulis. Doon hindi. Ambulansya muna. Dumating yung ambulansya, kinuha yung na-disgrasya. Service muna bago imbestiga. Kasi buhay ang nakataya. Baka doon, mahalagang buhay doon. Sinasabi nila yung mga DDS, hindi naman ako naniniwala doon. Kasi ako mismo 3 times na ako nakarating doon. This year, papunta ulit kami doon. Dito ang bilihin ng isda, nagkakahalaga ng 300 to 400. Doon ang tuna, 150. Yung mga dinadala sa palengke, bukod yung mga nasa malalaking ang sarap mamuhay doon na may price control talaga ang gobyerno. Kaya kung Sara ang pag-uusapan, kung pamilya kami dyan. Sir, ano pong komento mo doon sa impeachment na tinatrabaho nila ngayon, sir? Para sa akin, ano na lang nila yan eh. Sa tingin nila, pinakamadaling paraan kasi isasarahad lang yan sa kanila eh. Kung maalala nyo yung impeachment ni Erap, andito na ako yan sa Maynila eh. Ginagawa nila ngayon, yung kung anong ginagawa nila nung kay Erap, na akala nila madali lang mapatalsik. Kasi si Erap, pinagkaisahan niya ng mayayaman noon. Ngayon, ganun ulit ang ginagawa sa kanya eh. Ang isang hindi ko malimot-limutan, una-una talagang sinecure nila mga generals. Nung panahon ni Erap eh, binayaran mga generals. Kasi militar ang pinakamabigat na ng tao, ng mga negosyante. Kasi yan, pag bumaliktad yan, wala ka na. Yan ang sinecure, unang-unang na sinecure. Kaya yung nagpakita si Romualdez sa Malacanang, nakasama yung mga general. Yan ang pattern ng panahon ni Erap eh. Yan ang una nilang sinecure na itong may mga armas, itong una natin siguraduhin na hindi ito bumaliktad sa atin. Kasi kung wala kang hawak na ganyang kalaking pwersa, madali kang tanggalin. Kaya naging ano na sa akin si Erap eh, pag may na tayo eh, yung naging pruweba na ako, nung nag-isa ako sa mga nandun sa stage. Anong EDSA yan, sir? EDSA 2. EDSA 2. Yung kay Erap. Nung kay Erap, nasa likod kami nila Lacson. Tsaka yung mga politiko na yan, personal interest lang naman ang hanap ng habol niya. Pag nagkagulo na, wala na yan. Kakanyang tago na yan. Hindi ka ba maalala ko sa panahon ni Pangulong Duterte, ang unang inalagaan niya yung military at police? Correct. Yun ang, basta ang para sa opinion ko lang, ang naging pattern nila nung kay Erap. Sinecure nila ang mga general. Yan ang ginagawa nila ngayon, sir. Yun ang ginawa. Tingnan mo yung kay Romualdez na nagpakita siya na nakaharap na yung from Navy to Army, Air Force. Yan ang yan ang pinangahawakan nila ngayon. Kaya anong gawin ni Bongbong pag nanakaw? Hanggat ang militar nabubusog. Malabo yung mga kagaya natin mga ordinary tao, mag-ngaw-ngaw tayo nga bang gaw-ngaw. Malabo yan. Pero bakit tayo napansin nataranta sila? Dahil ang para sa akin, may ganong 18 Marines. Hindi naman yan maglalakas loob kung wala silang pinanghahawakang ebidensya. At kung pagbabasihan natin yung nila, yung mga testimonya nila, kasi
Mayroon silang personal knowledge eh. Hindi hearsay. Pero kahapon makita mo yung Ayala Bridge puno ng polis. Hindi, ang ano na yan eh, yung ano na nila, yung Strategy na nila. hindi sa strategy yan. Parang multo na, may nakikita silang multo na kinakatakutan nila na may posibilidad na may militar na bumaliktad. Kagaya nung sa tatay niya, si Marcos. Oh, pinsanan niya si Ramos, pero bakit hindi bumaliktad? Trinidor siya. Ganun ang nung salita. Kasi kung bumaliktad, ang taong bumabaliktad, taong bayan ang ang Kakampi. hindi, bayan ang inuuna. Pero yung nangyari, Pero nung nakaupo na siya bilang presidente, walang ginawa kundi ibenta yung si Mari. So, muwa ngayon, bininta niya yan. Ramos yan, Ramos tayo yan. Ramos tayo yan. Itong Port Bonifacio, na dapat sa gobyerno yan. Bininta niya na, private na. Yung Petron. Lahat ng Expo Pilipino. hindi, lahat ng government asset, pinagbibenta niya sa mga negosyante. So lumalabas ngayon na dito sa Pilipinas talaga, hanggat naghahari yung mga mayayaman, Oligarko. oligarch na kinontra ni Duterte, tayong mahihirap. Kahit anong gawin sikap natin, hindi tayo asisip. Hanggat kinokontrol tayo ng mayayaman. Kaya yun ang, kung tanda mo nung panahon ni Duterte, pinagbayad yung mga hindi nagbabayad ng buwis. O, nung mawala siya sa pwesto, anong ginawa? Diba? Pinagkaisan siya, pinadala sa dahig. So, nung pinadala sir si Tata Digo sa atay, ano po yung reaction nyo, naramdaman nyo pa din? Siyempre galit. Unang-una, ayaw ng mayayaman at ayaw ng mga elitista dito. Kasi yun ang naghahari dito sa atin, mga elitista, Oligarko. mayayaman, mga oligarko. Ayaw talaga nila na magkaroon tayo ng, kasarinlan eh. Mas inaano nila yung personal interest nila kung paano kontrolin ng gobyerno. Kasi kung ang pakay nila talaga is ano natin, yung ikakasinso ng Pilipinas. Matagal na tayong umangat eh. Naunahan pa tayo ng Vietnam. Ang Thailand, samantalang wasak yan ng World War II. Vietnam War. Isa yan sa pinaka-devastated na bansa na nawasak ng US. Pero ngayon, anong nangyayari? Nabaliktad ang sitwasyon eh. Tayo na nag-aangkat ng bigas sa Vietnam, samantalang nung mga panahon ng 80s, 90s, dito sila nag-aaral sa Los Baños, Laguna Sa Aries. kung paano mag-cultivate ng palay. Ngayon tayo exporter. Importer Import. tayo dati. Ngayon exporter na tayo. Nabaliktad na ang sitwasyon. Bakit? Kasi nga yung mga, para sa akin lang opinion ko to kasi sa tagal-tagal ko na rin dito sa Maynila. Bilang Pilipino. Bilang Pilipino, nakakasubaybay din ako ng Kagaya din ng Thailand. nangyayari. Vietnam. Vietnam. Ah, Ang Laos India. India. Nalaman. Nalalaman na tayo ng Laos. Lahat Isa sa sila pinakamahirap na bansa yan. Lahat sila dito nag-aaral ng Dito nag-aaral lahat yan. agriculture. Agriculture. Kasi, kasi ang naging idea kasi na paano nagawa ng Pilipino ang rice terraces. Tayong mga Pilipino ang magaling pagdating sa tanim ng palay. Kasi gaya ng R64 na yan, R4, R50. Dito sa atin galing yung binhi na yun. Kasi nung Yung 30 days. 30 days, naalala niyo yung bigas na yan. Kasi Palay. nung estudyante ako, nagtatanim ako ng palay sa probinsya. 30 days na may bunga na. May bunga na. At saka mapintog yung palay. Oo. Pero mas So, talo sila ng bangko, sir. Pagtanim may bunga na. Yun lang. Ayan. Kasi makatanim pa lang, inaani na. Inaani na.